Ayun, siyempre, sabi nga nila nagpapasalamat daw sila kay Senator Robin Padilla dahil talagang kung balyahan lang daw ang usapan, eh talagang hindi daw nanalo itong si Remulla, yung mas nakababata. Panoorin nga muna natin ito mga kapatid. Shoutout sa original po nito, no? BOBPH, i-play nga natin. Ano po bang meron? Ito yung bago po nagkaroon ng ano, no, ng hearing. Talagang ewan ko ba, ano bang nangyari? Bakit ayaw yung papasukin si yung mga 18 Marines ba 'yon? Ano bang ginagawa ni Remulla? Bakit parang pigil na pigil niya? Ba't gusto niyang pigilan? Ayaw niyo bang malaman yung katotohanan? Bakit? Blue Ribbon hearing o anong meron? Ngayon kung madadamay pangalan mo o kung sino man madadamay sa mga amo mo, edi magpakita ng ebidensya para hindi talaga siya madamay. O kaya halimbawa, nadamay pangalan ko, pero ito ang ebidensya kong magpapatunay na hindi totoo ang sinasabi nila. Dapat ganun, di ba? O, kung talagang wala kang kasalanan. Eh ang nangyayari, pinipigilan nyo eh. Di ba? O, tingnan natin mga kapatid ha. Here we go. O, ayan o. O. Ba't ganun? Ayaw. Direk, anong nangyari dito? Ayan. Play natin na. Ayan na o. Andito sila, Andito Pinulia, Grabe ah. Ay. So, kitang-kita ho natin sa video na mukhang walang nagawa si Remulla. At natuloy pa rin po yung 18 Marines. Tama po ba? Hindi ko alam kung pumunta yung mga 18 Marines lahat. Pinanood naman natin yung hearing na yon. Ngayon, mas nalaman palalo ng mga taong bayan kung sino yung mga nabanggit na mga pangalan. Masasakit yon. Ngayon, ganito ho kasi yon mga sir. Ngayon, kung nabanggit ang inyong pangalan, pwede naman kayong dumalo ulit. Tapos sabihin nyo na hindi kayo damay. Ito ang mga matitinding ebidensya ko para patunayan ko po sa inyo na hindi totoong kasama ako o hindi ako sangkot. Pwede naman kasing ganun. Eh bakit naman kasi pinipigilan nyo pa? O tapos nakakarinig tayo ng mga dak-dak dito, dak-dak doon. Yung tulpo salita ng salita. Kaya pala salita ng salita, kasama pala sila. Ulitin ko, di ba sabi ko nga sa inyo, idol ko ang mga tulpo kasi noon talagang tumutulong po sila. Pero sa mga away mag-asawa, etc. at kung ano-ano pa, mga barangay, ganyan, may mga pulis, kapitan, ewan ko, may general pa siguro. Hanggang dun lang eh. Pero kung aabot ka pa dun sa next step, hindi mo na pala kaya. No? Hindi mo, yung flood control tahimik kayo ha. Yung sa mga tulpo, ano? At iba pa. Yun lang mga sir, kung wala kayong kinalaman, nabanggit ang inyong mga pangalan, ang pinakamatindi dyan, maglabas kayo ng ebidensya. Wala namang problema yun kung wala kayong kasalanan. Ganun lang yun. No? Ayun, nabanggit kayo ng nabanggit tuloy. Sakit nun. Lugo-lugo utak nyo. Ngayon, ang gagawin nitong Senado ngayon, hindi natin alam kung magkakaroon pa ng susunod na hearing, pero ang nakikita ko mga kapatid, mukhang pipigilan nila yung susunod next week, no? Hindi natin alam kung magkakaroon pa ulit. Sabi nga ni Peter Cayetano, kung talagang gusto nyo, dumaan tayo sa proseso, kumuha kayo sa amin, no? Parang gano'n ang pagkakaintindi ko. Kumuha kayo, parang pagkakaintindi ko, mag-recruit kayo, kumuha kayo ng isa pa sa amin para maging 13. O edi tapos na, kayo na ulit yung minority. Hindi, sabi niya nga kasi, sundin natin yung rules. Diba? Sabi niya nga, nandoon yung rules Oo nga naman, ba't hindi nyo sundin yung rules? Tapos si Gatchalian ata, di umano, parang nagsiserve proclaim na atat na atat maging Senate President, acting Senate President. Hindi nyo kinaya si Peter Cayetano. Okay naman sa kanya. Sige, magkudita ulit, no? Ayun ang pagkakaintindi ko. Basta lumamang kayo, edi kayo na. Pero dapat ituloy pa rin yung Blue Ribbon. Yun lang naman ang gusto At uulitin natin, kung ayaw nyo madamay doon sa Blue Ribbon,
magsabi kayo na itong ebidensya. Ang problema kasi, mukhang madidiin kayo at wala kayong matibay na mga ebidensyang magpapatunay na hindi kayo sangkot. Di ba? Paano kung sangkot nga talaga? Di ari kayo. Kaya siguro kayo agresibo. Yun lang naman mga kapatid, di ba? Kapag wala ka namang kasalanan doon sa isang bagay, sir, wala ako dyan ng lugar na yan, ha? Ito po, malinis ako. Ito, ganyan. Di ba? Yun lang naman Pigil kayo ng pigil At meron pa tayong isang sinabi po ni Peter Cayetano. Ito napakatindi, no? Sabi nila, pagka si Cayetano hindi daw unifier, di ba? Di totoo yan, sabi ng gano'n. Tinignan ko kung ano yung unifier. Yung pala yung kapag may nagkakagulo, pag may mga dalawang grupo na hindi nagkakaisa o tatlo, mga ganyan, siya yung parang pinakamag-aayos. Yung pala yung ibig sabihin ng unifier. Sabi ng gano'n dito, basahin natin na mas maganda, ano? SP Cayetano, pinatunayan siya ay isang unifier. Palakpakan muna natin. Bakit kano? Mariing na pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga nagsasabing hindi siya isang unifier sa gitna ng lumalalim na hidwaan sa Senado at kontrobersyal na bumabalot sa Blue Ribbon Committee hearing sa isang press conference matapos ang kaganapan kaugnay ng pagdinig sa flood control controversy. Diretsahan sinagot ni Cayetano ang mga puna laban sa kanyang liderato. Sabi niya, pagka si Alan Peter Cayetano hindi unifier, di ba? Di yan totoo parang di totoo yan. Ang payag ay tila tugon sa mga kritisismong lumitaw nitong mga nakaraang araw kabilang ang naging panawagan ni dating Senador Coco Pimentel na dapat umanong magbigay daan si Cayetano sa isang better unifier upang maibalik ang kaayusan sa Senado. Ngunit para kay Cayetano, may ebidensya umano na kaya niyang pag-isahin kahit ang mga grupong dati ay magkakalaban sa politika. Kita mo, lahat sila Marcos na rin Ang ganda nito mga kapatid. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon, yung kaliwa, yung mga dilawan, dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dati kampi-kampi, yung mga dati kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. Ipaliwanag ho natin ito Yung mga dilawan, ang pinakakalaban talaga nila, si Marcos. Di ba? Revolution. EDSA 1. EDSA 2 ba yun? EDSA 1. Di ba? Talagang parang mortal na magkalaban talaga yung dilaw at saka Marcos Di ba? Aquino, Marcos. Di ba? Aktivista. Parang dilaw din ata sila, no? Kakamping. Medyo dilaw na medyo pink. Tapos ngayon, dati ayaw nila sa isa't isa pero ngayon magkakasama na sila, di ba? May nabasa kasi ako, sabi ng ganito, no? Sabi ng ganito, makinggan nyo. Ang pagkakaiba daw ng DDS doon sa mga kakamping o dilawan, yung mga DDS daw, nung kumampi si BP Sara kay Bongbong Marcos, no? Talagang nagkaisa, nagka-unity. Kinampihan ng mga DDS si Marcos. Di ba? Nung nalaman nilang corrupt ang administrasyon ngayon, sabihin na nating di umano, corrupt ang Marcos. No? Parang ganun parang ganun ang nagiging dating. Sabihin na lang natin administrasyon yung gamitin nating term. Nung nalaman nilang corrupt ang administrasyon, yung mga DDS, ayaw na kay Marcos. Diba? Ayaw na, sinusuka na, di ba? Ayaw na nila, ang daming korupsyon. Gustuhin mo pa ba yun? Ano naman ang pagkakaiba ng mga pink o dilaw? Yung mga dilawan, nung nalaman nilang corrupt ang administrasyon, kumampi sila. Diba? Ganun ang nangyari. Bakit? Hindi ba totoo? Dati, niyuyurakan nyo yan si BBBM Ayaw na ayaw nyo yan Ang angas nyo nga noon Tapos ngayon, ayaw nyo na, nagbag ng buntot. Kamusta na nga pala yung mga taga-kabila? Yung mga taga-ibang, hindi ko nababanggitin na Rappler yun Di ba dati ayaw nyo po kay BBM? Mga sir, love ko yan, Rappler, I love you, hindi ko na kayo babanggitin. Alam ko, ayaw nyo kay BBM dati. Si ano pa nga ron, sino ba yun? Basta may isa pang nagsasalita rin siya, di ba? Ayaw niya dati.
Eh bakit naman po ngayon? Ba't parang medyo matahimik at mataimtim at hindi masyadong agresibo ang mga atake? Siguro baka umaatake din, no? Pero hindi ko alam, baka nagpapakinabangan sila, di ba? Hindi natin alam. Basta kami, hindi naman sa mga Duterte. Ang sa amin kasi tama yung kinakampihan namin. Kaya nagmumukhang Duterte, di ba? May mga ibang attorney nga halos nasa panig ng mga Duterte. Ngayon, hindi sila maka Duterte. Nakikita kasi nila na may tama doon sa mga Duterte. Kaya pinapanigan nila yung mga Duterte. Ganun lang naman yun. Diba? Yun lang, doon tayo sa tama. Kasi yung iba, kung totoo kung totoo, yung mga corruption na yan, isasalba talaga nila yung buhay nila. Halimbawa, yung nangyari kay Cheese. Ang pagkaunawa ko dyan, kaya siya lumipat, para hindi siya lamutakin ng mga kaso. Ang daming kaso nun, ang titindi nun. Diba? So, hindi na siya lalamutakin, hindi na siya kakainin ng mga kaso. Si Jinggoy Estrada, talagang nanindigan sa kanyang sarili na ito, dito ako. Diba? Si Cheese, kailangan niyang bumaligtad para iligtas niya yung kanyang sarili. No? Ikaw ba naman, pucha? Baka may mga bulong-bulungan dyan na kailangan pagka hindi mo, baka ganito nang mangyari. Baka bigyan kita ng kaso-kasuhan at atay balon-balunan. Hindi, ibig ko sabihin kaso. Yun, kaya siguro nagkakaganon. Sabi nga ni Peter Cayetano, kung gusto nyo, kumuha pa kayo ng isa, para kayo na ulit. No? Pero, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Kasi ang ating mga kababayan, sawa na sa ganitong administrasyon. Sinusuka na nila, ayaw na po nila. Huwag niyong sasabihin na ang taong bayan ayaw na sa mga Duterte. Kalokohan nyo. Kalokohan ninyong lahat. Doon kami sa tama kasi may nakikita po kaming may nagagawa. Dito naman sa sinasabi ni Manang Claire, ang presidente po, nagtatrabaho? Puro lang trabaho. Trabaho na. Pucha, nasan ba yung trabaho? Ano bang tinatrabaho? Ano bang mga nakikita natin? May nagtatrabaho ba? Ano bang mga nagawa na? Wala. Tag-ulan na naman. Tag-ulan na naman. Mababaha na naman ang Manila. At ayaw naman nating mangyari yun sa ating mga kababayan. Kaya kung sa inyo binabaha at binibigyan lang kayo ng ayuda, tapos BBM, ay bahala kayo sa buhay nyo. Hindi kami kontento sa ganitong pagkakataon lang. Nakatikim kasi kami ng pamamahala ng mga Duterte kaya gusto namin maibalik sana ang mga Duterte. Sampal sa kanila yung negative 15. Ang sakit nun, negative 15. Ang lamig mo nun, mamen. Negative 15. Ang Duterte, nagka-pandemic na lahat-lahat. Trust ratings, 80%. OMG! Anong laban nyo nun? Walay! Hanggang dito na lamang mga kapatid. Sobrang maraming salamat po sa inyong panonood. Kung trip nyo ng katulad ng mga ganito na may kasamang reaction video habang nagbabalita, huwag nyo kakalimutan mag-like at mag-comment. Meron din dyang mga sticker dahil medyo humina, hindi lang medyo, talagang humina ang ating channel. Meron dyang konting sticker na pwede nyong pindutin na kahit papano naman ay meron tayong pangkape. Maraming salamat po sa inyong panonood. Yeah.